sa kanyang panahon. Kahit makabago na ang panahon ngayon, may mga tao pa ring madaling mapapaniwala ng kanyang kapwa. Nangahawak sa sinasabi nila kaysa sa sinasabi ng dakilang lumikha. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nehemia sa ating dulang sa kanyang panahon. Totoo, Carling? Gusto mong pakasal na tayo? Oo, Nehemia. Gusto ko makasama ka na habang buhay. Pwede na naman, hindi ba? Nasa tamang edad na tayo. May magandang trabaho at ipon. Oo nga. At 3 years na rin tayo mag-steady. Kung ganun, payag ka? Oo, payag na payag. Salamat, Nehemia. Sasabihin ko kaagad kay Itay para makapaghanda na kami. At sabihin na rin natin ito kina Aling Edad at Mang Doro. Ay, ako na lang ang magsasabi, Carling. Ha? Kasi parang may problema ngayon eh. Nagtatabog si Inay. Magpapakasal na kayo ni Carling, anak. Opo, Itay. Aba, maganda yan. Para makita pa namin at makargang magiging apo. Salamat po, Itay. Hindi! Ayoko! Ano? Tutol ako, Nehemia. Inay naman. Bakit naman po? Oo nga. Ayoko sa lalaking yon. Hindi mo sinabi ko na sa'yo noon pa. Kaya nga gusto ko layuan mo siya. Pero ang tigas niyang kukote mo. Eh bakit ba bigla mo na lang inayawan si Carling Edad? Nung una naman, hindi ka ganyan sa binatang yon. Ano sa ayoko sa kanya? Dahil paluluhain lamang niya ang ating anak. Ano? At iiwan, magiging anak nila. Inay, sobra naman ho kayo magbintang. Hindi bintang yon. Totoo yung sinabi ko. Kaya sundin mo ako. Kung ayaw mo maging sawi, layuan mo ang lalaking yon. O Carmen, maupo ka. Salamat ho, Aling Edad. Mabuti na dito kayo ngayon kasi kahapon wala kayo. Ay, pasensya na. May pinuntahan kasi ako nagpahula eh. Talagang hanggang ngayon, marami pa rin ang nagpapahula sa inyo, no? Ay, naku naman, oo. Alam kasi naman nila, mahusay ako manghuhula. Ano nga pala sadya mo? Magpapahula uli ako. Kasi mag-a-abroad yung asawa ko. Gusto kong malaman kung suswertihin ba siya doon. At saka kung dapat ko ba siyang payagan. Oo, sige. Sandali lang kukunin ko yung baraha ko. Carling, may problema ba kayo ni Nehemia? Nag-aaway ba kayo? Hindi po, Itay. Mula naman po nang maging kami ni Nehemia, bihira naman kayo magkatampuhan. Kung gano'n bakit malungkot ka nang dumating kanina? Kasi po sinabi ni Nehemia na tutol daw po si Aling Edad na magpakasal kami. Ano? Oho. Bakit daw? Kasi paluluhain ko lang daw po si Nehemia at saka iiwan. Pambihira yan si Dado. Pero parang alam ko na kung bakit nga nasabi yun. Alam niyo po? At mali. Na doon niya ibase ang magiging buhay niyo ni Nehemia. Ano po kayang dahilan ni Aling Edad, Itay? Sigurado ka na gusto mong dito muna tayo sa park? Ayaw mo sa inyo na lang? Naku, pagdadabugan ka lang uli ni Inay, Carling. Dahil nga ang gusto niya, layuan na kita. Salamat na lang dahil pumayag si Mang Doro na ituloy natin ang pag-aayos sa mga kailangan natin para sa ating kasal. Alam ni Itay na mali si Inay.
Hindi niya dapat idepende sa hula ang buhay natin. Eh, kailan natin sasabihin sa kanya na magpapakasal pa rin tayo? Kahit tutol siya. Paghanda ng lahat at malapit na ang kasal natin. Ang mahalaga, alam ni Itay at ng parents mo ang mga hakbang natin. Oh, sige, ikaw ang bahala. Huwag kang mag-alala, Nemya. Patutunayan ko kay Aling Edad na mali ang hula ng kanyang baraha sa akin. O, anong sasabihin mo sa akin, Nemya? Inay, next week na po ang kasal namin ni Carling. Ano? Akala ko sinunod mo na ako at kaya hindi ko na nakikita rito sa bahay ang lalaking yon. Eh, hindi pa rin pala. So, ilog ka talaga. Ay, Edad! Edad! Ano? Bakit mo naman sinampal ang ating anak? Swail siya! Naglihim pa! Hindi. Pinayagan kong paghahanda nila. Ano? Oh, Pinagkaisahan niyo pala ako? Mali naman po kasi kayo na eh. Marami na akong hinulaan dito sa ating lugar. At kahit kailan, hindi pa pumaltos ang hula ko. Edad, sa Diyos ka dapat magtiwala. Hindi sa iyong baraha. Yung mga nangyari sa mga hinulaan mo, nagkataon lang yun. At maaari ding magkamali ang hula nyo, Nay. Oo. Kaya nga po hula dahil hindi tiyak. Tara na! Tumigil na kayo! Hindi yung... Kapag itunuloy mo ang pagpapakasal kay Kaling Nemya, hindi ako pupunta sa kasal niyo! Inay naman! Yan ang huwag mong gagawin, Edad. Huwag mo kaming ipahiya ng ating anak. Akong ama ng sambahayang ito. Kaya akong masusunod. Sa ayaw o sa gusto mo, dadalo tayo sa kasal ni Nemya. Masaya ka ba, mahal? Sobrang saya, Carling. Ikaw, maligaya ka ba? O, syempre naman. Dahil ngayon, kapiling ko ng babaeng pinakamamahal ko. Kahit na hindi ka kinibo ni Inay kanina, hindi ka galit? Eh, hindi. Alam ko naman na kaya siya nagkakaganon. Dahil sa pag-aalala sa'yo. Dapat ko nalang unawain yun. Ang bait talaga ng mahal ko. Sana, hindi ka magbago. Talagang hindi. At gagawin nating sentro ng ating pag-asama ang Panginoong Diyos para magtagumpay tayo at manatiling maligaya. Salamat, Carling. Patutunayan natin kay Inay na ang hula hindi dapat na pagsaligan ng kapalaran ng isang tao. Kayo pala, Aling Edad. Oh, Carmen, pinasyalan kita. Ay, papaano? Higit isang buwan nang hindi nagpapahula sa akin, ah. Dati, 2 beses sa isang linggo kung magpahula ka. Aling Edad. Uy, parang ang lungkot mo. May problema ka ba? Oh, kumusta na nga pala yung asawa mo? Sinunod mo ba yung sinabi ko na huwag mo siyang payagang mag-abroad? Oo. Dahil nga sabi niyo, nakita niyo sa baraha na magtataksil siya sa akin kapag nag-abroad. Oh, mabuti naman, sinunod mo ko. O ngayon, check na hindi na kayo magkakahiwalay ni Berting mo. Kaso, Buti ka pa nga eh. Sinunod mo yung hula ko. Samantalang sinemya ko, sinuway ako. Hindi siya naniniwala sa hula ko. Kaya kapag lumuha siya, kasalanan niya yun. Ako. Aling Edad, wala nang asawa ko. Patay na siya. Ano? Ha? Bakit? Na-hold up po. Pinatay ng mga hold upper. 2 linggo na ho siyang nakalibing. Kaya nagkahiwalay din kami. Abay, huwag ka magalit, Barang.
Kung hindi man nagkatotoo yung hula ko mananalo ka sa loto nung nakaraang linggo. Abay, malaking halaga na talo sa akin. Dahil sinunod ko hula ninyo, Aling Edad. 30,000! Aba, kasalanan mo yun. Ay, bakit ka nagpatalo ng ganong kalaki? At ako pa may kasalanan? Nako, Aling Edad. Pasalamat kayo at marunong pa akong gumalang sa matanda. Kaya kung hindi, sinugod ko na kayo dyan sa bahay ninyo. Wala kayong kwentang manguhula, buisit! Galit na galit. Pinatayan pa ako ng cellphone. Ay, siya nga ito nagpahula kung mananalo daw siya sa loto. At ayon sa hula mo, mananalo siya. Pero hindi nangyari. Ayun nga 30,000 daw yung talo niya. Talagang magagalit sa iyo yun. Pero sa isang banda, may kasalanan din siya. Dahil ang hilig niyang maniwala sa hula mo. Toro naman. Mano nga magbago ka na, Edad? Iwan mo na yung panghuhula. Pati tuloy ka pa mo, napapahamak dahil sa ginagawa mo. Mahal, happy anniversary. Happy anniversary din, Carling. Ang bilis lumipas ng panahon, ano? Oo nga. Parang kailan lang, bagong kasal tayo. Ngayon 20 years na tayong kasal. At kasama ka pa rin namin ang dalawa nating anak. Maligayang namumuhay. Hindi natupad ang hula ni Inay. Dahil ang Panginoong Diyos ang ginawa nating sentro ng ating pagsasama. Saka hindi naman talaga totoo ang hula. At kung may natutupad man sa mga hula, nagkataon lang. Tulad nitong pandemic dumating. Di naman ito nahulaan ng mga mahuhusay ng mga manghuhula. Sabi nila, maganda ang taong 2020. Pero nagkamali silang lahat. Tama ka. Hanggang ngayon nga, may pandemic pa rin. At si Inay naman, tingin ko namulat na rin sa kanyang pagkakamali. Dahil matagal na siyang hindi nanghuhula. Sa kanyang panahon, may mga inang inilalagay sa isang tabi ang kapakanan ng mga anak dahil sa pansariling kaligayahan. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Leonora sa ating dulang Sa kanyang panahon. Nagustuhan mo ba ang luto ko, Emilio? Oo naman, mahal. Ang sarap. Pero siyempre, ikaw ang gusto ko. Oh, ikaw talaga. Lagi mo na lang akong binubola. Totoo ang sinasabi ko, Leonora. Gusto ko nga sana magsama na tayong dalawa. Para dito ka na lang titira sa bahay ko. At kahit anong oras, pwede kitang lambingin. Ikaw talaga. Gusto mo nang magsama na tayo? Oo, sabi mahal. Kaya kunin mo ng lahat ng mga gamit mo sa inyo. Dito ka na sa piling ko. Kaya lang, ang bunso kong anak baka hindi siya sumama sa akin. Hindi, iwan mo na lang siya kay Aling Tendeng. Kasi hindi ko naman siya kayang buhayin. Ikaw lang ang kaya ko. Ano? Nakikisama ka na kay Emilio? Opo, Inay. Yan po yung napagkasundoan namin. Pero Inay, ayaw ko po kay Mang Emilio. Hindi mo naman siya makakasama, Rhea. Dahil iiwan kita rito sa lola tinding mo. Po? Pero Nay... Pupuntahan na lang kita rito 2 beses sa isang linggo at ibibigay ko rin ang mga kailangan mo. Anak, duda ako sa lalaking yun. Baka niloloko ka lang niya. Inay naman, bakit niyo naman nasabi yan? O
kung talagang mahal ka niya, no, pakakasalang ka. At sisikapin niyang buhayin kayo nitong apo ko. Biyuda ka naman. At matandang binataan naman siya. Sobra naman kayong humatol. Oh, Mahal ho ako ni Emilio. Mapatutunayan ko rin yan sa inyo balang araw. Kunin mo itong mga dala kong groceria at bigas, Rhea. Dalhin mo sa kusina, ha? Opo, Chong. Dito na po muna kayo. salamat sa mga dala mo, Pipito. Alam mo ko, Nay, na iniwan na po sa inyo ni Leonora si Rhea. Ay, oo, anak. At tanging ang maliit na tindahan ko lang ang inaasahan namin ng pamangkin mo. Noong una, nakakapagbigay para kay Rhea ang bunso mong kapatid. Pero nitong mga nakaraang linggo nagkukulang na. Baka ho siya na ang bumubuhay sa kinakasama niya. Babae yun talaga, oh. Matanda na. Pabigla-bigla pa ng pasya. Ang iniisip ko ngayon, paano yung pag-aaral ng pamangkin mo? Kapag nagtagal pa ng pakikisama sa lalaking yung si Leonora. Mahal, di ba sweldo mo ngayon? Oo, mahal kaya lang, pasensya na. Kulang tong pera ko. Ha? Kulang na naman? Paano naman kasi inutang ni paring Melchor dahil may sakit daw yung kanyang asawa? Nung nakaraang sahod mo, ang kumparing Gabino mo ang nangutang sa'yo. Ngayon naman yung Melchor. Pasensya ka na, Leonora. Kawawa naman mga kaibigan ko kung hindi ko sila tutulungan. Marami kasi tayong dapat bayaran. May mga dapat pang bilhin dito sa bahay. Tapos, kailangan ko pang bigyan ng anak ko. Uy, tsaka mo na lang bigyan yung anak mo. Unahin mo na lang yung mga pangangailangan natin. Total naman, nakatira sa nanay mo ang bunso mong anak. Mabuti naman. Nagpunta ka rito sa bahay ko, Leonora. Sabi mo kasi nang tawagan mo ako sa cellphone ko, may mahalaga kang sasabihin sa akin. Ano ba yun, kuya? Hindi naman sa pinakikialaman kita sa pakikisama mo doon sa Emilio na yon, ano? Ha? Pero, ikaw nagkukulang ka na ng obligasyon mo kay Rhea. Hindi bali yung pangalan mong si Ramil. May asawa na yun at maayos na trabaho. Pero si Rhea, bata pa. High school pa lang. At talagang kailangan pa ng gabay at suporta mo. Kasi kuya, Dati. ano 2 beses 1 linggo, nasasamahan mo siya kina inay. Nagbibigay ka rin ng para sa mga pangangailangan niya. Ngayon, lahat lang yun, wala na. Kasi, kapos kasi kami ngayon, kuya dahil nagkasakit si Emilio. Isipin mo rin sana ang kapakanan ng pamangking ko, Leonora. At hindi ang pansarili mo lang. Kailangan ka ng anak mo. Alalahanin mo, matanda na ang magulang natin. Kuya. At hindi na niya kaya na balikatin pang obligasyon mo sa iyong anak. Rhea? Nay, Ay, bakit ka narito? kasi po kailangan ko na pong magbayad sa librong bibiling ko para sa isa ko pong subject. Hindi naman kayo nagpupunta sa bahay Kaya sabi ko kay Lola, ako na lang pupunta dito. Ay, nako. Anak, pasensya na ha. Wala akong pera ngayon Pero Nay, ako na lang pong walang libro sa amin. Nahihirapan na tuloy akong gumawa ng assignment. Manghiram ka na lang muna sa iba. Tapos, babayaran ko na lang sa sahod ko. Kanino po ako manghihiram? Sa tiyo Pipito mo. O kaya, sa kuya mo. Tawagan mo siya. Nay, pag sa akin wala kayong pera,
Pero pag kay Mang Emilio meron, hindi na po ba ako mahalaga sa inyo? Tumigil ka na nga. Sige na. May gagawin pa ako. Pambihira naman si Leonora, oo. Nahumaling na siya ng gusto sa kinakasama niya. Pinabayaan na niya pati mga pangangailangan ng anak niya. Nakalimutan na po ako ni inay. Si Mang Emilio na lang ang mahal niya. Hindi naman siguro, Apo. Maaring nadidimlan lang ang isip ng nanay mo. Naraya, ito. Ito yung perang pambili mo ng libro. Salamat po, Chupipito. Basta mag-aaral ka mabuti, ha? Opo. At kahit ganyan ang nangyari sa nanay mo, huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Dahil kahit nagkukulang man siya pa rin ang nanay mo. Oo, tama ang tiyo mo. Sa halip, lagi mong isama sa iyong panalangin ng iyong ina para mabuksan ang kanyang isipan at ituwid ang kanyang mga pagkukulang. Bilib talaga ako sa'yo, paring Emilio. Ang dali mong napapaniwala si Leonora sa mga alibay mo. Uy, siyempre. Ako pa. Magaling ako eh. Magaling magdahilan. Magaling pang magromansa. Ano sinasabi mo pag umuwi ka ng lasing? Ay, nilibre ako ng barkada. Oh, lusot, di ba? Husay mo talaga, oh. May parausa ka na, may alilat palabigasan pa. Ikaw na maging gwapo, Gabino. Uy, paano kung magalit na sa'yo si Leonora at hiwalayan ka? Di niya magagawa yun. Alam mo, sobrang patay na patay sa akin yun. Kita mo naman, sumama sa akin kahit walang kasal. Iniwan pa ang anak niya. Patay na patay sa akin yun eh. Aray ko. Sakit ang ulo ko. May hangover na naman ako. Nasaan kaya si Leonora? Mahal! Mahal, pagtimpla mo ako ng kape. Mahal! Magtimpla ka mag-isa mo! Hoy! Bakit umagang umaga galit ka? Wala naman ako kasalanan sa'yo ah! Manluloko! Bakit mo ako sinampal? Kulang pang kabayaran niya sa mga panloloko mo sa akin! Ano? Walang iya ka. Pati anak ko pinabayaan ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Dahil akala ko mahal mo rin ako. Yung pala pinaibig mo lang ako para sa mga pangangailangan mo. Walang iya ka. Teka. Sino na naman nagsabi sa'yo ng kasinungalingang yan? Sabihin mo nga! Bubugbugin ko sa harap mo! Tigilan mo na ang pagsisinungaling mo! Sa bibig mo mismo narinig ko lahat kagabi! Ano? Habang nagiinuman kayo ni Gabino at iiban yung mga barkada! Doon sa tindahan ni Aling Gundeng! Leonora. Ang sama mo! Makasarili ka! At ako naman nagpakatanga sa'yo! Kaya pala kahit minsan hindi mo ako inalok ng kasal? Dahil hindi ka seryoso sa akin! Leonora, magpapaliwanag ako. Tama na! Ayoko na! Itutuwid ko na lang ang katangahan ko! Maghiwalay na tayo! Inay. Oy, Leonora, bakit narito ka? May dala ka pang mga maleta mo. Lola Tinding, magpapaalam po sana ako sa inyo. Magtitinda po ako ng kakanin mamayang hapon. At, Nay, Rhea, narito po pala kayo. anak, patawarin mo ako. Napabayaan kita dahil sa pansarili kong kaligayahan. Ibig bang sabihin yan, anak, natauhan ka na.
Opo, Inay. Hiniwalayan ko na po si Emilio. Nalaman ko na niloloko lang pala niya ako. Kaya lumayas na ako sa bahay niya. Nay, sana mapatawad niyo ako ni Rhea. Lola, dininig na po ng Diyos ang panalangin ko. Ibinalik niya na si Inay sa akin. Sa kanyang panahon, paano nga ba ang pagpapakita ng magandang impluensya ng isang ama upang maprotektahan ang kanyang pamilya? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosita sa ating dunang sa kanyang panahon. Buwisit na ulam to! Buwisit na bahay talaga ito! Buwisit! Ito! Ano na naman bang problema mo at pinagdidiskitahan mo ng init ng ulo, pati pagkain? Hindi ka ba kinikilabutan? Pati kanin tinatapon mo? Wala ka bang alam iluto kundi paksiw na isda? Pati hiling ako, amoy paksiw na eh! Kung ginagamit mo lang na dahilan yung paksiw na isda para gumawa ng gulo, pasensya ka na. Pero hindi kita papatulan. Masasayang lang ang laway ko dahil hindi naman ako mananalo sa mga bulok mong katwiran. Oh, saan ka pupunta? Nagugutom ako eh! Pagluto mo ako ng kalderetang baka! Hoy! Magbalik ka rito! Rosita! Kung minsan, kuya, nakakapagod na rin unawain yung mga walang dahilang pagwawala rito sa bahay ni Itay. Naaawa nga ako kay Nay. Dahil siyang sumasalo sa mga galit ni Itay. Masyadong mapaganap. Hindi naman nagbibigay ng pera samantalang ang lakas kumita sa diskarte niya. Kung bakit naman kasi, habang tumatanda si Itay, lalo nagiging masama ang mga kostumbre. Kahit nga tayo, hirap na siyang pakisamahan. Malakas kasing impluwensya sa kanya ng mga taong nakakasalamuha niya sa labas. Kung anong isuso sa kanya, ginagawa niya. Di nga sana balik kung para sa kabutihan ng itinuturo sa kanya. Ganun ba kahina ang Itay? At wala siyang sariling disposisyon, kuya? Yan kasi yung obserbasyon ko sa kanya. Ang hindi pa maganda, dinadala pa niya hanggang dito sa bahay yung mga baluktot na katwirang nasasagap niya sa mga kainuman niya. Konsunada mo pala si Roxy. Bakit hindi mo papilan? Bibigay ka agad sa'yo yun. Lalo na kapag nalamang malakas ang diskarte mo sa buy and sell ng mga second hand na mga piyesa ng truck. Panay din kasi sulip sa akin pag kumakain ako sa kantin nyo ni Grete. Ay, malabang. Binibuild up ka na rin sa kanya ni Grete. Alam na niyang maibibigay mo mga kakapritsyo niya. Kaya nagpaparamdam na sa'yo. Pag nagkataon, magpinsan pa ang siyota natin, ha, kuya? Tuhog yung baga. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito, Sixto. Kaya lahat ng putahe, tikman na natin. Kahit bawal, no, kuya? Ito lagi ang tandaan mo, ha, Sixto. Walang bawal-bawal sa taong gustong lumigaya. Kahit pabawal na kaligayahan yun. Hoy! Kayong dalawa! Mabuti na sa lubong ko kayo. Halika kayo. Sumama kayo sa bahay. May ipagagawa ako sa inyo magkapatid. A-achieve na test po namin sa online class namin mamaya Kaya hinahabol ko po oras, Chalagring. Ako po, may online experiment kami gagawin sa science. Kaya bumili po ako ng mga test tube na gagamitin. Ay, naku! Huwag
niyo akong bigyan ng kung ano-anong alibay. Kung hindi ay susumbong ko kayo sa tatay niyo. Tingnan ko lang kung hindi kayo gulpihin pag uwi niyo ng bahay. Nasaan na ang mga batang yun? Malapit nang magsimula ang online class nila. Hindi pa rin nagsisiuwi ngayon. Ano ba yan? Yung mga cellphone nila. Nandun at pareho palang nakacharge sa tabi ng laptop nilang nakabukas. Manny, halika, buhatin mong isa-isa yung 5 sakong panambak na ito. Tambak mo doon sa flooring na banyo para kapag dumating yung magtatrabaho, sisimentohan na lamang niya agad yung flooring. Oh, hindi ako pwedeng magbuhat ng mabigat, Chalagring. Anong hindi pwede? Dahil yun ang sabi ng nanay mo, ganon. Alam mo, hayang nanay mo, tinuturuan ka ng katamaran eh. Ella, paliwanag mo ka kay Chalagring. Chalagring, totoo naman po yung sinasabi niya hindi po talaga po pwede magbuhat ng mabigat si Kuya. Isa ka pa eh! Natuto ka rin ng katamaran sa nanay mo, no? Halika, doon ka sa kusina. Tulungan mo ako sa niluluto ko merienda para sa mga trabahador na bebentahan ko mamaya. Halika na! Talaga palang hindi mo binibigyan si Rosita sa kinikita mo sa pagbubayan siya ng mga lumang piyesa ng truck at Sixto. Sa mga bisyo ko lang, kulang pa ito kinikita ko eh. Lalo na ngayong hawa ko na si Roxy. Nakasama na sa mga ginagastosan ko. Sa bagay, yung mga asawa, dapat talagang hindi pinamimihasa sa pera para matuto silang dumiskarte para sa sarili nila. Total, ang papel na lang nila sa buhay natin, ipagluto tayo at ipaglaba. Kaya nga si Rosita, kapag humihingi sa akin ng pera, binabato ko na lang ng pambili ng sabong panlaba. Manny! Ay, naku, Diyos ko! Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong dugo sa puwitan? Nay, ayaw pong minto ng pagdurugo ng almoranas ko eh. Naku! Natatakot na po ako. Ella! Ella, halika muna dito! Ang kuya mo, kailangan na rin natin sa ospital! Ay, Diyos ko! Ang kuya! Dali, tumawag ka na ng tricycle sa labas. Kailangan maisugod natin sa pinakamalapit na ospital ang kuya mo! Opo, opo, Nay! Bakit ba kung sinisisi mo sa pagsumpong ng sakit ni Manny? Si Ate Lagring ang nag-uutos sa kanya para buhatin ang 5 sako ng panambak. Kung di ba naman talaga tangay ang anak mo, di sana sinabi na sa tiyang niya na may almurana siya. Ay, sinasabi na nga ni Ella, pero pinuputol agad ni Ate Lagring yung mga sasabihin nila. Hindi sila pinakikinggan. Wala naman ng problema, di ba? Nabigyan na ng gamot na pampampat ng dugo si Manny. Ano pa ang sinusumbat mo sa akin? Hanggang kailan niyo ako gagantihan ng mga kapatid mo sa kasalanang hindi ko ginawa? Hanggang kailan niyo ibibintang sa akin ang pagkamatay ng inay ninyo? Pero sana lang, huwag namang idamay ng mga kapatid mo sa galit nila ang mga anak ko. Di ba sinabi ko na siya kahit kailan? Huwag na huwag mong babanggitin ang pagkamatay ni inay. Naroon ka ng araw na yon, Sixto. Ikaw ang nagpainom sa kanya ng tubig sa pamamagitan ng tubong nakakabit sa ilong ni inay. Kitang-kita mo nang dire-diretsong maagos sa may paanan niya yung tubig na ipinainom mo. Nang hawakan mo ang kanyang pulso, hindi na tumitibok. Huwag mo nang ulit-ulitin ang mga pangyayari ng araw na yon. Ng mga oras na yon, ilang sandali nang patay si inay sa harapan mo. Pero hindi mo masabi sa mga kapatid mo na hindi ko inawakan si inay ng araw na yon. Hindi ko siya pinatay. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako kriminal.
alam ko, ng mga panahong yun, sinusundo naman talaga ni Rosita ang nurse sa health center na nagpapakain kay inay sa pamamagitan ng tube feeding. Kinukwento sa akin ng nurse lahat. Ayaw pakialaman ni Rosita pagpapakain kay inay dahil kung magkamali nga naman siya ng proseso, maaaring ikamatay yun ni inay. Bakit pinaniwala mo kung namatay si inay? Dahil sa maling pagpapakain ni Rosita sa tubo? Dahil yun ang paraan ko para makawala sa sumbat ang konsensya. Sa ginawa kong pagtanggi para alagaan si inay nung nabubuhay pa siya. Naghanap ako ng masisisi sa pamamagitan ni Rosita. Sa kanya ko ibinato ang lahat. Para hindi niyo makita ang aking mga pagkukulang bilang nakatatanda niyong kapatid. Kung ganun, ang laki pala ng kasalanan natin kay Rosita. Tinuruan natin si Sixto na kamuhian siya. Pati mga anak nila idinamay natin sa galit na wala naman palang batayan sa simula pa lang. Bakit naman kasi? Batid ko ang totoo pero pilit ko pa rin pinanindigan ng isang malaking pagkakamali sa nakaraan. Lahat ng sakit at paghihirap ng loob na gusto niyong ipadana sa akin, kaya kong tanggapin. Pero wag lang sa mga anak ko, Sixto. Kung wala kang pangarap na magkaroon sila ng maayos at magandang buhay sa hinaharap, ako yun ang pinapangarap ko. Hindi ko alam kung paano hihingi ng kapatawaran sa inyo ng mga bata, Rosita. Siguro, simulan mo sa sarili mong pagpapatawad sa iyong mga pagkukulang. Hindi naman kami mandamot ng mga anak mo sa pagpapatawad. Noon pa man, wala kaming hinihintay, kundi ang madama ang iyong kalinga at pagmamahal. Sa kanyang panahon, may mga taong nabuhay sa kadiliman. Mayroon pa kayang daan sa kanilang kaliwanagan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Kokoy sa ating dulang sa kanyang panahon. Rosa, bakit hindi ka pa matulog? Ayaw mo bang maagang umalis dito bukas? Excited ka na lumaya, Beroy, eh? Oo naman. Inip na ako dito. At sobrang hirap. Sa bagay, totoo yan. Maraming hirap ang naranasan natin sa 5 taon natin pagkakakulong dito. Eh ikaw, hindi ka ba excited dahil malaya na tayo? Masaya ako na kinakabahan. Bakit naman? Tagal ko nang hindi nakikita pamilya ko. Hindi ko alam kung daratnan ko pa ba sila o hindi na. Pareho lang naman tayo eh. Wala na rin kasi akong balita sa pamilya ko. Ay, Koy, ibigyan mo naman sa akin ang address mo para magkita pa rin tayo. Nay! Ako, anak! Malaya ka na! Opo, inay. Sa wakas, nakalaya rin ako. Salamat sa Diyos! Pasensya ka na nga pala, anak, ha? Matagal ako hindi nakapunta sa'yo. Eh, paano? Hirap din kasi kami ng ate mo. Naunawaan ko po yun. At patawad pong muli sa mga kasalanang ginawa ko.
Kalimutan na natin yun, anak. Sana lang ngayong malaya ka na, makapagbagong buhay ka na. Pangako, inay. Iaayos ko na ang buhay ko. Sila, kasi nga pala, nariyan pa ho ba sila? Anak, wala na sila dito eh. Ilang taon na rin silang kinuha ni Balaing Linggo. Kaya pala, nawala na ako ng balita sa kanila. Hindi ko naman masisisi si Tessie na sumama sa tatay niya. Akong nagkulang at nagpabaya sa kanila. Kasi, may sulat ika mo sa si Balaing Nita. Opo, itay. Ano ang sabi niya? Nakalaya na raw ho at nasa kanila si Kokoy. Talaga po, Nay? Malaya na po si Itay? Mukhang tuwan-tuwa ka dyan, Lisa. Kasi po, Lolo Ingo, namimiss ko na po si Itay. Matagal ko na po siyang hindi nakikita. Hindi na kayo dapat makipagkita pa sa taong yun. Itay, O, totoo naman ah. Hindi siya naging mabuti sa inyo. Nakulong siya dahil sa pagbebenta ng bawal na gamot. Baka naman po, magbago na si Itay ngayon, Lolo Ingo. Hindi kayo nakititiyak. Kaya huwag niyo ilagay ang sarili niyo sa panganib. Huwag kayong makipagkita sa kanya. Huwag niyo na sagutin pa ang sulat ni Balaing Nita. Magtitinda ka ng fishball at sa malamig, anak. Opo, Nay. Gagamitin kong puhunan itong kaunting pera ko. Susubukin ko ring magtinda ng pritong manok. Mabuti may pera ka. Kita ko ito sa mga livelihood project na ginawa namin sa kulungan. Naisip ko, magagamit ko ito para kumita ako rito sa labas kahit papano. Matutuwa ang ate mo pag nalaman ang balak mo. Ito na lang ko kasing naisip kong paraan, Nay, para kumita ako. Nang hindi nagiging hadlang ang pagiging dati kong pilanggo. Ay, sige. Gawin mo yan, anak. At susuportahan ka namin sa iyong pagbabagong buhay. Kokoy, pagtitinda pala ng fishball sa malamig at pritong manok ang pinagkakakitaan mo dito. Oo, Beloy. O, kumusta naman? Ayos na ayos. 4 na nga ang pwesto ko eh. Yung 3, kapatid ko at mga pinsan ang nag-aasikaso. At itong pinakabagong pwesto ko, ako naman. Pero ang hirap, di ba? Hindi madali ang pag-iipon. Talaga namang walang madaling trabaho. Koy, sumama ka na lang sa akin. Kikita ka ng malaki dito. At makukuha mo na ang iyong mag-ina. Ano yan, Beloy? Huwag mo sabihing bumalik ka na naman sa masamang gawain. Ito lang ang trabaho maaaring kumita ng malaki. Huwag kang mag-alala. Hindi na droga ito eh. Mga bahisan lang ang nanakaw natin. Beloy, kaibigan kita. Uy, Nagkalapit tayo sa kulungan. Pero pasensya na. Hindi na ako maaaring sumama sa'yo. ano? Koy, mag-isip ka. Malaking grasya itong lumalapit sa'yo. Gusto ko nang magbagong buhay, pare. Naku, Sana maunawaan mo ko. At sana, ganun din ang gawin mo. Mapapahamak ka na naman kapag pinasok mo yan. Salamat naman at hindi ka nagpasulsol sa kaibigan mong yun, anak. Pinagsisisihan ko na ko talaga ang pagtaha ko noon sa maling landas, Sinay. Tama yun. Kontento ko na lamang sa kita mo rito. May ipon na naman ho ako eh. At pagka natapos ko nang ipaayos ang bahay namin ni Tessie, susunduin ko na ang aking mag-ina. At sana lang tanggapin pa nila ako.
ka ba? Kokoy? Ako nga, Tessie. Malaya na ako. Matagal na. Alam ko. Natanggap namin ang sulat ni Nanay Nita. Kaya lang, minawalan kami ni Itay na sagutin yun. Kasi, baka raw, hindi ka pa rin nagbabago. Naunawaan ko siya. Pinrotektahan lang kayo ni Tata Ingo. Kumusta nga pala siya at ang ating anak? Oh, Nandito po ako. Sinis, anak, Kumusta na po kaya, Itay? nagbagong buhay na ang tatay mo, anak. May 4 na nga akong tindahan ng mga pritong manok sa Manila. At maayos na rin ang bahay natin. talaga, Kokoy? Oo, Tessie. At naparito ako para humingi ng tawad sa inyo. At sunduin na rin kayo. Pero paano po si Lolo Ingo? Na-stroke po siya. Inaalagaan at ipinagagamot po namin siya ni Inay. Saka hindi ko pwedeng iwan si Itay. Siya ang naging kaagapay ko ng mahabang panahon. Naiintindihan ko, Tessie. Kung gusto nyo, isama natin siya. Maluwag naman ang bahay natin. Doon na rin natin siya ipagamot. Talaga po, Itay? Payag kayo? Oo, anak. Para makabawi naman ako sa inyong lahat. O Kokoy, ayos ko na yung panlima nating tindahan. Pwede na tayo magsimula bukas. Sabi nga ni Janice, tutulungan niya ako doon. Buti. Oh, bakit malungkot ka? Bumuntong hininga ka pa. May problema ba? Wala, Tessie. Nalungkot lang ako sa nabalitaan ko. Bakit ano yun? Yung kaibigan ko si Beloy. Oh, Yung sinabi ko sa iyo na naging kaibigan ko sa kulungan at kasabay kong lumaya. oh bakit? Ano nangyari sa kanya? Wala na siya. Napatay daw ng mga responding pulis Ha? habang nagnanakaw sila sa isang pawn shop. Uy, sayang. Binigyan na nga siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para magbagong buhay. Hindi pa niya ginamit. Sinabihan ko naman siya. Pero hindi siya nakinig. Binabati ka namin, Janice, anak. Thank you po, Itay. Isa ka ng ganap na accountant ngayon, Janice. Opo, Nay. At mas matutulungan ko na kayo ngayon sa business natin. Sinong mag-aakala na isang dating pusher na katulad ko ay isa ng negosyante ngayon? At may anak pang professional, ha? Alam mo, Kokoy, yun ay dahil nagbagong buhay ka. Oo. Kaya natagpuan mo ng lubos ang kaliwanagan. Sa kanyang panahon, may mga taong talagang mapagsamantala na walang pakundangan kung mang-abuso. Ganon pa man, mayroon din namang mga may ginintuang puso na walang ibang hangad kundi ang tumulong at dumamay sa mga naaapi at inaabuso. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Offeng sa ating dulang sa kanyang panahon. Openg, ano ba yan? Kanina ka pa naglalaba? Hindi ka ba
tapos? Magbabalaw na po ako, ma'am. Abay, kailangan mo nang sunduin sa school si Cristel. Sige po, ihinto ko muna ito paglalaba. Ay, hindi. Ako na lang ang susundo sa kanya. Magluto ka na lang pagkatapos maglaba. Bilis-bilisan mo naman kasi ang pagtatrabaho. Para ka naman pagong, ang bagal mong kumilos. Bilisan mo dyan. Grabe naman si Ma'am Glenda. Hindi na nga ako maganda o gaga sa mga ginagawa ko. Pagkatapos sasabihin pa niya mabagal ako magtrabaho. Kung meron lang sana akong ibang malilipatan, alis na ako dito. Wow! Ang swerte ko naman. Ikaw ang paserong natapat sa akin. Sige, sakay ka. Ayoko nang sumakay sa tricycle mo. Di mo kasi ako sinisingil eh. Bakit? Ayaw mo ba nun? Makakalibre ka ng pamasahe. Baka kasi yung gusto mong pambayad ko eh. Openg, mahal kita. At alam ko, mahal mo rin ako. Kaya sagutin mo na ako. Aaminin ko naman, Egay. Magaan ang loob ko sa'yo. At masasabi kong mahal na rin kita kahit papano. Pero ayoko pa talaga makipag-boyfriend eh. Hindi pa ako handa. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako nagmamadali. Mahal kita. At nakalaan akong maghintay. Bakit yun ka lang? Ang kagaling? Ano ka ba naman, Glenda? Kung makapagtanong ka, parang ngayon lang ako umuwi ng ganitong oras. Ayun na nga eh. Napapadalas ang gimmick mo, ha? Siguro meron kang kinalolo ko ang babae doon sa beer house. Na beer house na, sir. Kaya madalas ang punta mo doon. Ano ba problema mo? Sa'yo pa rin naman ako umuwi. At hindi rin kita ginugutom. Basta! Buwas-buwasan mo yung pagigimik-gimik mo, ha? Luis, may asawa ka na. Huwag ka magbuhay binata. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Kulang ka lang siguro sa lambing. Ano ba? Baho mo, ha? Huwag mo akong halikan. Pakipot pa ito. Ito naman gusto mo. Tama na sabi. Ano ba? Kadiri ka? Ganun. Lakas mo mang-insulto, ha? Sige. Umpisa ngayon, ha? Tandaan mo. No. Hindi na kita sisipingan. Sige. Ano? Umpisahan mo na ngayon. Talaga? Dahil hindi ka natatabi sa akin. Talaga lang, ha? Doon ka na matutulog sa sofa. Sir, bakit po? Ano pong kailangan nyo? Hindi ako papapasukin ni Glenda sa aming kwarto, kaya dito ako matutulog. Sige po. Dito na kayo. Doon na lang po ako sa labas. Hindi ka lalabas. Magkatabi tayong matutulog. Ano, Glenda? Kumusta na si Openg? Hindi ba naman niyo siya pinahihirapan? Kumakain ba siya ng tama sa oras? Teka nga, ma. May napapansin na ako sa inyo eh. Bakit ba masyado kayong concerned doon sa kasambahay namin? Kamag-anak niya siya? Hindi naman sa ganon. Dapat mo kasing pakitunguhan ng maayos ang iyong kasambahay. Kadugo mo man siya o hindi. Upang sa ganon, ay maging matapat siya sa inyo. Hindi naman lingid sa iyo nangyari sa inyong kapitbahay, di ba? Ninakawan sila ng kanilang kasambahay dahil hindi maganda ang pagtrato sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari sa amin yun. Hindi naman ako kasintangan ng kapitbahay namin. Mabuti naman kung ganon. O nga pala, si Luis. Kumusta kayong dalawa? Maayos ba pagsasama niyo? Ay naku, ma. Hindi ko na gusto yung ginagawa niya. Ha? Dahil bukod sa pagiging lasenggo, babaero pa. Kaya pwede ba? Agsabihan niyang manugang yung irresponsable.
Tama na po. Natatakot na po ako. Ngayon ka pa ba matatakot? Ang tagal na natin itong ginagawa. Baka mag-alala. Dodoblihin ko sahod mo. Bang-bang mo talaga. Nakakabalik ka, okay mo? Tama na po. Maawa po kayo sa akin. Baka mapatay ako ni Mang Glenda kapag Hindi. nalaman niya to. Magaling akong tumiming, kaya hindi niya ito malala. Pero ayoko na po talaga to, sir eh. Please, tama na po. Tagilan na po natin to. Kunwari ka pa naman eh. Alam ko namang gustong-gusto mo rin ito. Hindi po yan sinasabi ko na mga Glenda! Sandali! Aray ko! Sandali! Tama na! Ano ba? Nasasaktan ako! Nasasaktan kita! Butas na kasi! Ikaw din ba ba? Malandi ka! Kakaguhin kita! Tama! Kakaguhin kita! Tama na! Matagal ka na palang inaabuso ng manugang ko. Eh, bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Natatakot po kasi ako eh. Dahil pinagbantaan niya ako. At natatakot din po ako kay Mang Glenda. Pero sana nga nagsabi ka agad. Hindi mo na sana hinintay na mahuli pa kayo. Kung naging maagap ka, o sana, hindi na lumaki ang problema. Yun na nga po eh. Natatakot na po ako dahil may malaki na nga po akong problema. Anong problema? Mahigit 2 buwan na pong delayed ang monthly period ko. Madalas na rin pong sumama ang pakiramdam ko. Kaya, malamang po, nabuntis na po. Kumpirmado. Buntis ka nga. Ano po ang gagawin ko? Umuwi ka muna sa probinsya. Doon ka mga anak. Bibigyan kita ng sapat na pondong kakailanganin mo. At huwag kang mag-alala. Walang ibang makakaalam nito. Sasamahan kita sa probinsya. At pakakasalan na rin kita. Alam mo ba ang sinasabi mo? Isang katangahan ang gagawin mo. Kaya huwag kang magpakabayani. Sabi ko naman sa'yo, mahal kita. At wala akong pakialam kahit pa magmukha akong tanga. Hahayaan mo bang isilang na isang bastardong anak mo? Sigurado ka ba? Oo. At ipinapangako ko sa'yo. Mamahalin kita ng tapat. At gagawin ko ang lahat para maitaguyod kayong mag-ina. Bakit mo ginagawa kay Openg? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ma, tao lang po akong nahuhulog sa tukso. At isa pa, nagustuhan din naman ni Openg ang ginagawa namin. Huwag ka na mga tuwiran pa. Kahit ano pa ang sabihin mo, mali pa rin yung ginawa mo. Tinakot mo siya, inabuso. Sinamantala mo ang kanyang kahinaan. Luis, magbago ka na. Huwag mo nang hintayin dumating sa iyo ang karma. Kumusta na nga pala si Glenda? Ayun o, hindi pa rin ho kami nag-iimikan. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko siya. Pero ipangako mo sa akin na magbabago ka na, ha? At kung hindi, malamang masira ang pamilya mo. Eto ang tseke. Kunin niyo. Sapat na siguro yan para makapagtayo kayo ng munting negosyo. Ang laki na po nito, ma'am. Marami pong salamat. Opo, ma'am. Malaking bagay po ito para sa isang magandang umpisa. Marami pong salamat. Walang anuman yun. Ang importante ay maging maganda ang inyong kinabukasan at maging maayos at matiwasay ang inyong pagsasama.
Kumusta na po pala si na Ma'am Glenda? Okay na sila. Nakaayos na. Kaya sana hindi na makarating sa kaalaman nila ang tungkol sa sanggol na iyon isinilang. Wala po talaga kaming balak na ipaalam sa kanilang bagay na ito. Para naman sa ganun, matahimik tayong lahat. Opo, Ma'am. At minsan pa po, gusto ko muli magpasalamat sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat din sa inyo. At hangad ko ang inyong masayang pagsasama.